Ang ulo ng bata ay naputol ng isang kutsilyo ngunit hindi siya namatay at nakakuha ng malakas na kapangyarihan at immortalidad. Ano man ang kalubhaan ng kanyang pinsala, agad siyang gumagaling dahil siya ay isang co-ulart, isang anak ng isang tao at isang multo. Sa katunayan, si Kaban Kusaka o Dorotabo ay napakakaawa-awa. Ang kanyang mga magulang ay iniwan siya nung siya ay bata pa at iniwan siya sa kanyang tiyahin na si Mrs. Kusaka. Namuhay siya ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa isang hayop. Gumagawa siya ng walang tigil sa loob ng 24 na oras sa isang araw. Kung hindi siya gumagalaw, binubugbog siya ng kanyang tiyahin at kumakain ng pagkain na kahit ang mga aso ay hindi kakainin. Ang kanyang masamang kapatid ay itinulak siya sa isang kanal na may masamang amoy at sinubukang patayin siya. Ngunit sa halip na dugo, puti ang lumabas sa kanya. Sa isang gabi, lahat ng hayop sa nayon ay namatay. Tinawag ng kanyang tiyahin ang detective na si Kohachi upang imbestigahan ang pangyayari. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Dorotabo na nagtatrabaho ng husto. Sa gabi, ang kanyang kapatid na si Yatero ay nagkusang loob na magkuskus ng likod kay Kohachi. Alam niya na si Kohachi ay galing sa isang malaking lungsod, kaya patuloy siyang nagpapakita ng pagiging magalang sa mga taong mula sa lungsod. Akala niya na magugustuhan siya ni Kohachi, ngunit sa susunod na araw, hiniling ni Kohachi kay Dorotabo na magkuskus ng likod sa kanya. Nagalit si Yatero at hinawakan si Dorotabo. Sinabi niyang siya ay isang hamak na hayop at hindi karapat-dapat na magpakita ng pagiging magalang sa kanya. Hindi siya karapat-dapat na manatili sa kanilang bahay dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang. Kinuha ni Yatero ang isang sirang bato mula sa leeg ni Dorotabo, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Hinailan ni Yatero ang lubad ng bato, ngunit sinuntok siya ni Dorotabo. Ang hamak na alipin na ito ay naglakas loob na suntukin siya. Bigla, nagbago si Dorotabo at naging isang nakakatakot na halimaw. Lumapit siya kay Yatero at sinubukang kainin siya. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin." Natakot si Yatero at gumapang palayo. Gamit ang natitirang lakas, hinawakan ni Dorotabo ang bato. Ang nakakatakot na halimaw ay biglang bumalik sa kanyang anyong tao. Huminga siya ng malalim at naalala ang nangyari. Sa oras na yon, nakita ni Kohachi si Dorotabo, ngunit sinabi ni Dorotabo na huwag siyang lumapit dahil siya ay isang halimaw na kumakain ng tao at lahat ng hayop sa nayon ay kinain niya. Ngunit sinabi ni Kohachi kay Dorotabo na tignan ng kanyang malaking puwit. Ibinaba niya ang kanyang pantalon at nagpakita ng buntot ng Zoro. Hindi si Dorotabo ang Shikigami na anak ng isang tao at isang multo, kundi si Kohachi. Ang sirang bato na ibinigay ng mga magulang ni Dorotabo ay napakamahalaga. Ito ay isang bato ng kapalaran na nagpipigil sa pagiging hayop ng halimaw. Sa pamamagitan nito, maaari siyang mabuhay bilang isang tao. Hindi si Dorotabo ang pumatay sa mga hayop, kundi ang tunay na halimaw. Kumuha siya ng palakol at tumakbo dahil tumakas si Yatero. Sa oras na yon, sinalakay si Yatero ng halimaw. Lumapit ang halimaw at sinubukang kainin siya. Bigla, naputol ang ulo ng halimaw. Mabuti na lang at dumating agad si Dorotabo at si Kohachi. Sa oras na yon, sinabi ng isang halimaw na ang mga Shikigami ay mamamatay lamang kapag naputol ang kanilang leeg. Narinig iyon ni Dorotabo, kaya't mabilis niyang pinutol ang ulo ng halimaw sa dalawa. Nagulat si Kohachi dahil napakabilis at madali niyang nagawa iyon. Ngunit may isa pang halimaw, isang usa, na kumakain ng mga hayop. Tumingin ito ng masama sa kanila at sumugod. Nagtulungan sina Dorotabo at Kohachi upang labanan ang usa, ngunit naitulak sila. Ang mga bala ay tumama sa leeg ng usa, ngunit hindi ito nakaapekto dahil napakabilis gumaling ng halimaw. Kinuyam ni Dorotabo ang kanyang kamao at sinuntok ang usa sa bibig. Pinunit niya ang ulo ng usa. Ang maliit na katawan ay may malaking lakas. Namatay ang usa, ngunit itinutok ni Kohachi ang baril sa kanya. Ang kanyang tiyahin ay humiling kay Kohachi na patayin siya, ngunit hindi natakot si Dorotabo. Marahil ay gusto na niyang umalis sa mundo. Ngumiti si Dorotabo at hiniling kay Kohachi na barilin siya. Sa isang putok, bumagsak si Dorotabo. Marahil ay isang ginhawa iyon para sa kanya. Dinala ni Kohachi ang dalawang bata at sinabi na siya na ang bahala sa katawan ni Dorotabo. Ngunit nagmulat ang mga mata ng patay na si Dorotabo. Dinala siya ni Kohachi sa Tokyo. Siya ay isang kalahating demonyo, kaya hindi siya mamamatay kahit napatayin siya. Ang kanyang mga sugat ay gumaling din. Dinala ni Kohachi si Dorotabo sa kanyang ahensya ng detective at sinabing manatili siya roon. Nang makita si Dorotabo, nagalit ang isa pang detective at sinigawan siya. Tanging si Kohachi ang nagpakita ng pagiging magalang kay Dorotabo. Umakyat si Dorotabo sa hagdan, ngunit nadapa siya. May naglagay ng bitag para sa kanya. Sinabihan siya ng detective ng masasakit na salita at patuloy siyang pinagmumura. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hinawakan siya ng detective. Kung pipilitin niyang tumayo, mapuputol ang kanyang binti. Ngunit hindi natakot si Dorotabo dahil hindi siya nakakaramdam ng sakit. Agad na gumaling ang kanyang sugat. Kinabukasan, nakatanggap sila ng isang kaso. Dinala sila ni Kohachi sa lugar ng krimen. Ang tao sa silid ay natatakpan ng mga insekto. Mukhang nakakatakot. Naglabas lang siya ng isang daliri at
nagpaputok ng mga spiderweb. Maging ang Spider-Man ay mapapahiya sa kanyang mga spiderweb. Ang mga spiderweb ay nakakabit sa bawat sulok. Sa ilang sandali lamang, isang matatag na spiderweb ang nabuo. Ang mga insekto ay hindi makagalaw kapag nadikit sila sa web. Ngunit mali ang kanilang pag-aakala. Kinain ng mga insekto ang matibay na spiderweb. Sinabi ni Dorotabo na papasok siya at susubukan. Pumasok siya sa silid at biglang umakyat sa kanya ang mga insekto. Sa isang iglap, nilamon siya ng mga insekto. Kahit ang nakakatakot na mga insektong tricorps ay hindi siya kayang patayin. Itinaas ni Dorotabo ang kahon at sa isang iglap, libu-libong mga insektong tricorps ay napasailalim sa kanyang kontrol. Nagawa niyang iligtas ang mga tao sa silid. Gusto ni Dorotabo na hanapin ni Kohachi ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Kohachi na maghanap siya ng isang misteryosong babae at ang babaeng iyon ay si Yoko Inari, isang fox monster na may kapangyarihan sa buong istasyon ng pulisya. Dinala ng fox monster si Dorotabo sa isang silid, ngunit si Shiki ay kailangang maghintay sa lobby. Nakita agad ni Yoko ang bato ng kapalaran ni Dorotabo. Tinanong niya si Dorotabo kung maaari niyang tingnan ito. Masaya si Yoko nang makuha niya ang bato ng kapalaran. Ang mga halimaw ay makakontrol sa kanilang pagnanasa na kumain ng tao sa pamamagitan ng bato na ito, kaya't maaari silang mabuhay ng matagal sa mundo ng mga tao. Ang sakim na si Yoko ay gustong agawin ang bato ng kapalaran ni Dorotabo, kaya't iniutos niya sa fox monster na patayin si Dorotabo. Dahil sa napakalakas na kakayahan sa pagpapagaling ni Dorotabo, inilagay ng kanyang mga tauhan ang ulo ni Dorotabo sa isang kahon upang hindi na siya muling lumaki. Naalala niya na si Shiki ay nasa labas pa rin ng lobby, kaya't iniutos niya sa fox monster na lumabas at harapin siya. Nag-transform ang fox monster at nagmukhang Dorotabo, ngunit dala niya ang kahon at kakaiba ang tono ng kanyang pananalita. Agad na nagduda ang dalawa at sinabi na baka na-hypnotize siya ng matandang fox monster. Nagalit ang fox monster at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Natakot si Shiki. Napagtanto ng fox monster na na-expose na siya, kaya't pinilit niyang patayin si Shiki. Tumalon siya sa ere at nakita ang kanyang buntot ng fox monster. Tumawag siya ng apoy at patuloy na sinalakay ang dalawa. Nag-iwas si Shiki, ngunit ang apoy ay napakasindak. Pareho silang naitulak palayo. Nakita niya ang maraming inosenteng tao sa lugar na iyon, kaya't hiniling niyang tumigil na ang fox monster. Ngunit sinabi ng fox monster na nawala na ng katinoan ang mga taong iyon at naging mga laruan na lamang ni Yoko. Hindi niya pinapansin ang kanilang kamatayan. Patuloy na sinasalakay ng apoy ang dalawa at hindi sila binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa kawalan ng pag-asa, nagpaputok si Shiki ng mga spiderweb at hinigop ang mga bagay sa paligid upang magtayo ng pader na makakahadlang sa nakakatakot na apoy ng fox monster. Ngunit mali ang kanilang pag-aakala. Kung hindi sila sisigot o tatakas, mamamatay sila. Nakita ni Shiki ang pagkakataon, kaya't hinailan niya ang kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ulo ni Dorotabo. Natamba si Shiki dahil sa gulat. Kinuha ng fox monster ang kahon at bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang fox monster. Sinubukan niyang patayin ang dalawa, ngunit mabilis na tumakas si Shiki at dinala ang dalawa. Nagtago sila at nag-isip ng paraan. Sinabi ni Dorotabo kay Shiki na ihagis siya sa fox monster at siya na ang bahala rito. Ngunit pinagalitan siya ni Shiki. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob? Parang lamang siyang bilog na bola. Ngunit determinado si Dorotabo na kaya niyang harapin ang fox monster. Hinawakan ni Shiki ang ulo ni Dorotabo at iniikot ito ng 360 degrees. Inihagis niya ito at nakagat ni Dorotabo ang balikat ng fox monster. Nawala ng malay ang fox monster dahil sa kagat. Bumalik sa dati ang silid. Lahat pala ay ilusyon lamang ng fox monster. Hiniling ni Dorotabo kay Shiki na ilayo siya. Nakita niya ang isang lilang apoy sa kanyang leeg at mabilis na lumaki ang kanyang katawan. Matapos ang pangyayaring iyon, tinanggap ni Shiki si Dorotabo. Hiniling niya kay Dorotabo na iunat ang kanyang kamao. Ito ay isang paraan ng pagdiriwang ng kanilang tagumpay bilang mga kaibigan. Sa ganitong paraan, nag-iba ang kanilang relasyon mula sa magkaaway tungo sa magkaibigan. Lumabas ang tatlo sa istasyon ng pulisya at nakita nila si Kohachi sa labas. Alam na ni Kohachi ang plano ni Yoko. Masaya si Yoko nang makita ang bato ng kapalaran sa kanyang kamay. Niyakap niya ito at natatakot na matuno ito. Sa kasamaang palad, natuno nga ito at naging isang malaking oso. Tumawag si Kohachi at nagbabala sa kanya na huwag nang ulitin yon. Kung hindi, hindi na babala ang susunod. Nang gabi, nakatanggap sila ng isang misyon. Sa oras na iyon, hinabol sila ng fox monster. Gusto niyang kunin si Dorotabo, ngunit nawalan siya ng malay. Pala, gutom na gutom siya. Bumili si Kohachi ng pizza para sa kanya. Mabilis na kinain ng fox monster ang pizza. Nang makita niya si Dorotabo, bigla siyang sumugod.